Hi guys! Good day everyone! Good afternoon here in Kuwait. Ayan, ang ating manok, gagawa tayo today ng jirish. Ito na yung ating jirish. Naibabad ko na. Tagalan natin ng tubig para makita nyo. Ito na po siya. Tinanggalan ko ng tubig. 1 cup lang yan. Tinanggalan natin ng tubig. Kasi nakababad na yan siya ng ilang oras. Kanina ko pa binabad mga 9:30 in the morning. Ngayon, 1 o'clock in the afternoon. Ngayon, maghihimay ako ng ating manok. Ay ilalagay sa jirish. Tanggalin natin ang balat, ng mga taba-taba. Kailangan lang natin ng laman. Ito po guys. Yan siya. Tapos half chicken lang. Ibahin natin maliliit. Yung pakpak, wala naman siya masyadong laman pero sinama na lang natin kasi dapat minsan tinatabi ko to tapos ginagawa namin tinulang manok. Nagawa namin tinulang manok para may pang-ulam kami, may sabaw. Kasi dito sa lugar na to, palagi na lang may ginisa. Meron naman minsan ino-oven pero mas more na laging gisa-gisa-gisa. Kaya para iwas tayo sa mga kolesterol. Pero lagi namang kolesterol lang nakakain dito kasi lagi na lang manok. Mostly araw-araw manok, iba-ibang luto lang. Tapos pag wala namang luto, magtutuna lang kami. Pag marami namang talong, mag-ano kami ng talong, mag-salad. Hindi kaya mag-umilit ay tawag nito. Yung nilalagyan ng itlog, magtortang talong. Yan, ganyan. Himay-himayin lang natin maliliit. Puro laman lang po siya yung kinukuha natin. Kasi ihahalo natin sa jirish. Yan, half chicken lang sa kasi 1 cup lang yung ating jirish na lulutuin. Yan. Medyo ano natin konti. Yan, saglit lang guys ha. Yan guys, nag-post lang ako saglit. Patapos na nating himayin ito. Try lang tayo. Tanggalin natin yung medyo pula kasi pag naluto siya, orange kasi itong kulay ng jirish pag naluto. Kaya tanggal natin yung mga kasi minsan diba sa karne ng manok minsan mayroong mapula-pula na parang dugo na andyan na nakastack na sa kanya siguro sa pag niyan sa pagkatay. Yan, so nakaisang ganito tayo sa kalahating manok at ito naman yung mga buto-buto. Ito yung mga buto-buto niya, so wala na yan, tapon na yan. So meron tayong onion, half cup. Tapos, ito yung ating hinimay na manok. At ito yung ating jirish. At ito naman po yung ating blended na tomato. Ayan, isang ganyan. So, ayan yung ating ingredients sa paggawa ng jirish. Saglit lang guys, ha? Yan, so meron na tayong chopped onion, shredded chicken, soak already jirish, yung jirish na gagamitin natin. Tanggalan na natin ang tubig for sure. Yan, naka-ready na siya at gagawin natin. Yung manok natin kanina, binoil ko siya like masbus. So ngayon, i-strainer siya natin. Ilipat natin dito.
Kasi salain natin yung kanyang sabaw. Ayan, yung sabaw na yan. Yan yung gagamitin natin sa pangsabaw ng ating irish. So, ayan na yan siya. Then, ito naman, panibagong kaldero. Dito siya magkasya yung 1 cup. Parang ano siya, yung, alam nyo yung lata ng pineapple juice. Yan, lagay natin dyan. Sayang kasi yung sabaw-sabaw pang natira. So, painit natin yung kaldero. Yan, papainit natin yung ating kaldero. Yan, guys. Yan, ready na ang ating sabaw. Yan yung ating kaldero. Dito natin ilagay sa kapila. Yan. Dito natin ilagay. Yan. So, ayan na guys. Tapos, habang magigisa tayo niyan, ipainit natin yung ating oven na 180 degrees. Yan. Painit na natin yung ating oven para mainit na siya pag nilagay natin ito mamaya pagkatapos natin gisahin kasi pag na-mix-mix na sa dyan lahat, ilalagay natin siya sa oven ng 3 oras. Kaya, ayan guys. So, ngayon, maglagay ako ng panibagong oil. 1 tablespoon oil. Panggisa natin sa sibuyas. Ito po yung ating sibuyas. Ilalagay na natin sa mainit na mantika. Hinaan natin yung apoy, takpan natin saglit kahit mga ilang minuto para lumambot yung sibuyas. I-ready natin dito ang ating cherries at tomato blended. Isap tayo ng kamay. Ayan guys. Pasensya na kayo kasi maliit lang itong dirty kitchen. Palambutin lang natin yung sibuyas bago natin ilagay si manok. Takpan natin ulit para mabilis maglambot yung ating sibuyas. So, habang tayo ay nag-aantay lumambot ang sibuyas, coffee is life. Yan, tinapay tayo. Black coffee. Fasting po yung amo ko lalaki. Si amo naman babae, kakain siya ng alas 5. So, the time now is 1 to 12. Ayan, malambot na ang ating sibuyas. Ayan po. Ayan, malambot na ang ating sibuyas. Nalagay na natin ngayon to yung ating manok. Ayan. Ito yung ating manok guys. Ang manok na hinimay-himay nating maliliit. So, as long na pwede pang paliitin ng todo, okay lang. Kasi medyo turig-turugin din naman natin yan siya mamaya pag nag-ano. Ayan. Then, ilagay na natin yung ating blended tomato. Yan siya guys. So,
Takasan natin konti yung ating apoy para mabilis siya mag-boil. Tapos mag-antay lang tayo ng ilang minutes. Medyo mag-ano yan siya. Iinit yan siya at medyo mumula-mula yung ating tomato na nilagay. So, sayang naman yung kamatis sa blender. Kaya nilagyan ko pa siya ng konting tubig. Yan, add natin dyan. Takpan natin kadali para uminit. At tayo naman ay hihigop ng ating kape. Yan, kape. Ganito yung OFW life. Hindi mo na kailangan umupo para magkape, para kakain. Habang nagluluto, kapag by chance, ganyan. Habang nag-aantay sa niluluto, para walang gutom. At naka-gloves naman tayo. Naghimay ako ng manok, pero naghugas naman ako. Yan, kape. Takpan natin ulit para hindi lumamig. Ikot na naman tayo dito sa ating niluto. Ayan. Tignan nyo guys, di ba? Kumulo-kulo na siya. Di ba? Nakulo na siya konti. Ayan, ngayon, halo natin. Ganito lang kasimple maggawa ng ano. Kaya lang, before mag-prepare ka siyempre ng sibuyas, bawang, bago i-boil yung manok. Tapos, ilaga mo siya ng 30 minutes para lumambot. Ngayon, i-add na natin dyan. I-add natin yung ating girish. Ayan. Ito yung purpose natin kaya naka-gloves tayo para pwede lang tayo magkamay-kamay kasi yung amo natin gusto niya naka-gloves tayo habang nagluluto, gumagawa ng salata, o nagsasalin tayo ng mga pagkain, whatever na anong ginagawa natin, gusto nila ganyan. So, ayan na siya guys. Tapos, ayan. So, ngayon, meron tayong tubig ng manok, i-add na natin. Yan, i-add na natin dyan. Yung enough water lang siya. Yan. Tapos, tingnan natin siya ulit. Yung natitirang tubig po yan mamaya, kasi i-oven po natin ito. Yung natitirang tubig ng manok dyan, i-add natin mamaya kapag after 1 hour na tuyo na itong tubig para dito kasi mag-absorb siya dito sa ating diris. So, yung natirang water is i-add natin dyan hanggang sa tuluyang maluto ng ating diris. Ngayon, takpan natin ulit. So, magtanggal na ako ng gloves. Pwede na kasi maglagay ako sa oven ng ng yan. So, magtanggal na tayo ng gloves. Meron pa tayong matitirang tubig ng manok. Ito yung a-additional natin mamaya kapag natuyo na itong ating giris sa loob ng oven. Kaya every half hour ating ikot-ikutin. At ngayon, mag-ready naman ako ng isang pan para sa ating onion, para sa hashu. Ito ay magiging toppings ng ating niluto na yan, ilalagay natin sa ating sa ating pan. Ito ay pong gumawa ng hashu. Lipat natin sa maliit na lagayan yung ating natitirang tubig. Yan, nilipat ko naman dito sa tinanggalan ng onion yung ating tubig ng manok para mamaya.
Tapos ito, sindihan naman natin yung ating kalan dito. Ayan. Palambutin po natin ito. Hindi ako naglagay ng mantika ngayon kasi gusto ko siya, mag-brown siya muna. Habang pina-fry natin na walang mantika, mag-brown. Pag nag-brown na siya, lagyan natin ng mantika. Ayan. Kaya hayaan natin siya mag-brown dyan. So, itong spoon naman gamitin natin sa kanya. Kasi yung isang spoon, panghalo natin sa ating giris. Yan, hayaan natin siya mag-brown. Yan, kumulo na to guys. Kumulo na siya. So, check natin yung asin niya kung sakto na. Diba? Check natin yung asin. Medyo nag-boil-boil na siya konti. Lilipat na kasi natin siya sa oven. So, check natin yung kanyang asin. Matabang siya kasi hindi ko nilasahan kanina yung pag-boil ko ng manok. So, magiging matabang siya kasi naglagay tayo ng giris, naglagay tayo ng tomato, kaya tumabang siya. So, mag-add tayo ng asin ngayon. Mag-add tayo ng asin para magkaroon siya ng lasa. 1 scoop po yung in-add ko. Saka ito po, pag nilagay sa oven, kailangan mga 15 minutes to 20 minutes, ihalo siya. Pero ako kasi minsan, pag nakasalang siya dito, may ginagawa akong iba, like ready ako ng ibang gagawin, like magawa ng salata, or mag-ready ng kanilang mga plato, or minsan tinatawag. So, hinahayaan lang sa dyan sa oven ng 3 oras. So, after 30 minutes ko siya mababalikan. Kasi tama lang naman yung apoy. So, takpan natin ulit para medyo mag-boil para mahalo pa yung asin. Ito naman ang ating sibuyas. Nag-umpisa na siya mag-change color. Nag-white na siya. Yan. Mag-brown yan siya mamaya. Pag medyo malambot na talaga siya. Yan. Tapos ito yung ating natitirang sabaw na i-add mamaya kapag medyo nag-dry itong ating niluluto na giris sa loob ng oven. Siyempre, hindi natin pwedeng iwanan na nakaganyan lang. Kailangan takpan natin. Kasi ayaw ni Amo na nakabukas lang dyan. Kasi baka daw mapasukan or madumihan or something na may lumipad papunta dyan. Pero secure naman po kasi aircon naman ang ating kusina. Yan ang kagandahan sa ating kusina. Kasi naka-aircon tayo kahit nasa kusina. Kaya yan guys. Ayan. Nagbo-boiled na siya. So, halo natin ulit. Ayan. Ito lang po yung ingredients ng giris. Sa mga taga Middle East, alam nila yan. Kung nagluluto din sila. Kaya, yan ang ating life dito sa Middle East. Ngayon, ikot muna natin ito. Ito mamaya, lagyan din natin ng spices. Tapos pag naluto itong ating giris, pag nilipat na natin sa kanyang lagayan, itoppings po natin ito yung sibuyas. Ito yung hasyo niya. Toppings niya ba, decoration? Hasyo man yung tawag nila. Hindi ko alam kung anong spelling, basta hasyo, asyo, basta yun ang pronunciation. Ngayon, nakulo na ito guys. Nakulo na siya. Tikman natin ulit. Kuha tayo ng panibagong kutsara. Tikman natin ulit. Yung iba kasi ginaganyan sa kamay. Ako sa kutsara. Parang matabang pa siya ng konti. So, additional tayo ulit ng... Mahirap kasi add ng add. Baka mamaya umalat na naman kaya magreklamo. Pero ito naman kasi, matatanggal yung sabaw mamaya. So, mag-lessen siya ng ano. So, mag-add tayo ng ganyan ng karaming salt. Tama na to. Ito kasi hindi naman to totally maalat kaya maparami yung dagdag kaysa yung rock salt na gagamitin. So, ayan na. Nagdagdag ako ulit. So, 1.5 na yung nadagdag nating asin. Kanina 2 scoop yung inasin ko sa tubig nung manok.
Ngayon nag-add tayo ng 1.5. So, okay na yan siya. Off na natin at ilalagay na natin sa ating oven. Yan, lipat natin kayo dito. Buksan natin yung ating oven. Na ready to heat na yan siya. Mahina lang kasi ito yung apoy niya. So, ngayon, dapat 180 degrees lang siya. Yan, 180. Pinainit na natin para mainit na siya paglagay natin itong ating giris. Yan. Bismillah. Ayan, takpan natin. Hayaan lang po siya natin dyan ng mga half hour bago tingnan ulit. Ano po yan? Wait, sa maliit ko lang na apoy nilagay pero malakas din pala. Oh. Umitim na siya. Oh. Ayan, nag-change color na siya. Oh. Umitim na siya, guys. Ayan. Yung ating giris, hayaan lang natin dyan sa loob. Ano po yan? Lalagay po siya sa loob ng oven within 3 hours. Pero minsan kasi, lalo na kung maaga kong binabad yung girish, pag matagal mo siyang binabad, lalo na kung hot water yung pangbabad mo sa kanya, mabilis lang siya lutuin. Within 2 hours, malambot na siya, pero hindi pa siya na-absorb lahat yung tubig. Tapos, minsan inaabot ko ng 2.5 hours para lutong-luto na siya. Pero every half hours or 20 minutes, binubuksan ko siya kasi nag-i-sticky po siya sa ilalim lahat. So, kailangan lagi po siyang hahaluin. Hindi naman lagi kasi nasa loob naman siya ng oven. So, kailangan halu-haluin. Then, para hindi siya mag-sticky sa ilalim. So, yung ating sibuyas is nag-brown na po siya. Ayan. So, para hindi siya masyadong masunog na kasi manipis lang tong kawali, maglagay tayo ng maglagay tayo ng isang scoop naman, 1 tablespoon na mantika. Ayan. Siyempre, gamitin natin yung kanyang spoon kasi para hindi masira ang ating kawali. Kasi hindi siya pure tipal. Itong kawali na to, bagong bili siya, pero nag-action na naman siya na hindi maganda kasi mumurahin lang to. Hindi siya yung totally tipal. Nakalagay siya tipal nung binili, pero hindi siya original tipal. Yung kumbaga manipis lang siya, kaya mabilis din siya dumikit sa ilalim. Ayan guys, nag-brown na guys. Antayin na lang natin ito na maluto talaga siya ng tuluyan. Tapos, saka siya natin lagyan ng hayaan muna natin dyan. Ay, dapat pa hindi ako naglagay muna ng mantika. Pero okay lang naman. Minsan kasi pag nag-brown ganyan, nilalagyan ko siya ng kunting tubig hanggang sa ma-absorb niya lahat ng tubig. So, lalambot na siya. Saka ako maglagay ng mantika. Pero ngayon, nilagyan ko na siya ng mantika, guys. Ayan. Pero hindi naman kasi siya matigas sa sibuyas. May sibuyas kasing minsan matigas siya, matagal siyang palambutin. Alam nyo yun? Ayan. Ayan guys. Hindi naman totally kailangan halo-haloin palagi. Alternate lang. Pero para hindi siya masunog. Kaya halo ako ng halo. Ayan ang itsura niya. So, commercial. Tapusin na natin ang ating kape. Kundi na lang din yung ating black coffee. Malamig na ulit. Malabnaw na lang to at konting sugar lang siya. Kasi usually binibili ni Lula sa amin ng kape is 3-in-1. Hindi na siya bumibili ng plain. So, meron kaming anuhan ng plain na kape. Sinaulian. Yan. Yung ating glass mamaya kung nagbukas ang oven, pasensya na sa kulay. Itim na kasi yung nasusunog na sa bukas na sa oven. Ayan. Balik tayo sa ating sibuyas.
Ganyan lang guys, pag nasa abroad tayo, practical tayo sa lahat ng oras. Time is gold dito sa kumbaga. Kaya habang may chance ka na kakain habang nagluluto para hindi ka magutom, ganyan ang gagawin mo. Technique. Ngayon, nahugasan natin nandyan. Mamaya ugasan natin yan. Pagtapos na tayo mag-isa. So, itong ating lamisa is makalat din. Tanggalin na natin yung mga pinaghiwaan. Pila na natin dyan sa ugasan. Ayan. Yung ating pinagkapihan. Ayan. Dagdag na ako ng konting oil pa. Ubusin na natin ating kape. Yan. Ito ang ating pinagblenderan. Ibalik naman natin dyan sa ating lagayan. Yan. Isip natin yung ibang hinugasan natin dito. Kapag nag-antay tayo ng ating sibuyas na lumambot. Tanggalin natin yung ating mga hinugasan at itong ginamit natin na pangsapin ng ating lamisa. Gumagamit ako ng ito, tapos throw na. Sa mga makarelate dyan, di ba minsan alam nyo yung sa pag nagkain yung mga amo, kailangan minsan may smart yung lamisa, ganyan. So sa akin, pag hindi masyado madumi, pinupunasan ko, hindi ko tinatapon. Yung ginagawa ko dito sa kusina ko, sa lamisa, sinasapin. Pag naghiwa, kapag naghiwa ako ng mga lamas-lamas, mga sibuyas, bawang, ganyan. Pag naghiwa, ginaganyan ko. Kaya yan ang lamisa natin. Maliit lang ang ating kusina. Yan. Dito lang umiikot ang buhay ko kapag nagluluto. Lalo na pag may family day. At nalalapit na rin ang ating Eid al-Adha. Eid al-Adha na bang tawag doon? Yung Eid Karof. Ano bang tawag doon? Yun guys, malambot na yung sibuyas. Pwede na tayo maglagay nito ng ng mga spices niya naman. Pero, tingin mo kung pwede na ba talaga. Malambot na siya. Pero siguro magantay pa tayo ng kahit ilang minutes pa, no. Pero usually pwede na siya lagyan ng pwede na siya lagyan ng brown. Ang nilagay naman natin dito is lemon powder, garlic powder, kunting asin, tapos paminta, ano pa ba? Kamon. Yan ang ilalagay natin. Garlic powder, lemon powder, kamon, salt, black pepper. Kamon ba? Kurkum. Kurkum pala. Hindi kamon. Kurkum. Pala, ginamit ko na naman ang kutsara. Yan guys. So, pwede na pala. Malambot na siya. Okay na siya. Luto na ang ating sibuyas. Maglagay tayo na ito po yung ating darsin powder. Yan. Pahinaan natin yung apoy. Yan, para hindi magdikit. Ito po yung ating darsin powder. Ayan. Isang scoop nilagay ko. Yan po yung ginagawang cinnamon. Cinnamon powder. Tapos ito naman ang ating lemon. Kunti lang po sa kurkum para medyo mag-yellow lang po yan siya. Then black pepper.
Konti lang din nilalagay yan. Then mag-put tayo ng salt. Konti lang din kasi para pang may lasa lang siya kunti yung ating hashu. Hindi naman siya kailangan na lagyan ng asin. Hindi siya totally lagyan ng asin. So, mix. Ayan po. Luto ng ating hashu. Ganito din po pagluto sa matchbox. Pero yung sa matchbox po ay merong naki, merong yung dry na grapes. Anong tawag doon? Yung raisins. Yun, naglalagay ng ganun. Same procedure. May darsin din siya. May lemon powder. So, ayan na guys. Luto na ng ating hashu. Hindi na makita sa kawali kasi kakulay niya na. Then, off na natin. Set aside na natin yan. Kasi toppings lang natin yan mamaya. Pag naluto ng ating nagamit pa rin ng kutsara, no? Pero hindi masyado inaano sa ano niya. Kasi masira yung puwet ng ating kawali na nilulutuan. Ayan. Tapos na yan siya. Set aside na natin. Lagyan na siya natin ng takip. Ayan. Ganyan lang guys pag nagluluto. Tapos tingnan natin sa oven yung ating niluto. Yung nilagay sa loob. Mga ilang minutes pa lang naman siya nilagay. Pero check ko pa rin siya. Bismillah. Ayan. Kumukulo-kulo. Ayan guys. Ayan. Na-absorb niya na yung tubig niya. Kailangan lang po haluin every 15 minutes, 20 minutes, or 30 minutes kasi po, ano siya, yung nag-aano siya sa ilalim, dumidikit. Ayan, pumapailalim itong ating girish. Ayan, ganyan siya guys. Ayan, nag-label na yung tubig sa ating girish at sa ating manok. So, after 1 hour, yung tubig niyan, ito mag-dry na talaga to siya, parang nagsaing ka na ng bigas. So, pag hindi pa siya okay, mag-additional tayo ng tubig. Pero kung okay naman siya, hindi na tayo mag-additional ng tubig. Ganyan na lang siya. Yan, pasok na natin ulit at isarado natin. So, iiwanan na natin yan guys. Tingnan-tingnan na lang natin every half hour or 20 minutes para hindi siya magtuluyan ng dry. At maghuhugas na ako ng aking maghuhugas na tayo ng ating mga plato-plato dyan. So, bye guys for now. Bye! See you! Hope you like it ang aking video. Please like and share and subscribe na rin po kung okay lang. God bless everyone. Try lang po ito yung aking video na upload sa YouTube kung okay po ba. Yun. Kaya try natin. Habang nandito tayo, unlimited yung wifi natin, gamitin na rin natin. So, yan guys. Thank you and bye-bye. God bless everyone. Yan, update ko na lang po kayo pag naluto na yung aking niluluto. Bye! See you!